Ang aking tanong ay nasa 1 Corinthians, chapter 15, verse 51 at 52. 15:51-52. Sinasabi, narito, sinasabi ko sa inyo ang isang misteryo o mystery, hindi tayo matutulog lahat. Subalit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat tutunog ang trompeta, at ang mga patay ay bubuhayin muli o ire-resurrect na walang pagkasira o incorruptible, at tayo ay babaguhin. Oh behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and we shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Mula doon, pupunta ako sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 15 hanggang 17. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong mga buhay at natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna kaysa sa mga natutulog o pumanaw na. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Ibig ko pong ipaliwanag ninyo ito sa akin. Sinabi rito ng Apostol Paul na kapag dumating ang Panginoon sa mga ulap, dahil siguro hindi ko alam kung narinig na ng lahat ng mga brothers and sisters ang turo, na mayroong pangako mula sa Panginoong Hesukristo na nagsasabing darating siya sa mga ulap upang kunin ang kanyang simbahan. At sinasabi na kapag dumating siya upang kunin ang kanyang simbahan, aabot lamang ang Panginoon sa mga ulap, hindi siya tutungtong sa lupa. Kaya sinasabi na ang mga taong namatay na sa Panginoon, ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ng Ebanghelyo na namatay sa Panginoon, ay muling mabubuhay o mariresurrect. Sila ay babangon, sapagkat sa Diyos walang imposible. Tiyak na may mga namatay sa dagat. Mayroon namang na-cremate at ang abo ay naglaho na sa dagat. Ngunit sinasabi ng Panginoon sa Biblia na sila ay muling mabubuhay o mariresurrect, at kapag sila ay nabuhay na muli o naresurrect, kukunin nilang muli ang kanilang katawan. Ngunit ang katawang iyon ay hindi na material. Sa halip ito ay magiging isang spiritual na katawan. Walang imposible sa Diyos. Sa makatuwid, mangyayari ito. Kaya sinasabi na ang mga namatay na ay muling babangon, kukunin ang kanilang katawan, aakyat sa mga ulap. At ang mga nabubuhay, ang mga hindi pa namamatay, ang mga taong buhay pa, sinasabi na sila rin ay babaguhin sa isang spiritual na katawan at aakyat upang salubungin ang Panginoon. Iyan ang itinuturo ni Paul sa 2 chapters, sa 2 verses ng mga aklat na binabasa niya tungkol sa pagdating ng Panginoon. Halimbawa, kung sa sandaling ito ay dumating ang Panginoon sa mga ulap, dahil tayo ay buhay, ang mangyayari ay tayo ay magta-transform sa espiritual na katawan at pagkatapos ay aakyat tayo sa mga ulap. Ngunit ang mga taong namatay na, ang ating mga brothers o sisters na namatay na, kahit pa isama natin sa bilang ang mga apostol at ang buong sinaunang simbahan, sila ay muling babangon o mariresurrect at aakyat din upang salubungin ang Panginoon. At iyan ang itinuturo ng Biblia, na ang mundo ay magpapatuloy, ang mga henerasyon ay magpapatuloy, ang ebanghelyo o gospel ay dapat ipagpatuloy na ipangaral sa lahat ng mga darating at may mga taong namamatay. Ang mga tao sa Panginoon ay namamatay, ngunit ang ebanghelyo o gospel ay patuloy na ipinapangaral. At ang mga henerasyon ay patuloy lamang rin. At kapag dumating ang Panginoon, ang mga buhay ay babaguhin o itatransform at aakyat o mag-a-ascend
at ang mga namatay ay muling babangon o resurrect. Malinaw ba sa inyo, brothers and sisters? Iyan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagdating ng Panginoon.